na ba makita sagot sa iyong panalangin at maranasan ang pagpapala niya sa atin? Gusto mo bang marating ang matayong natanawin? Umasa tayo sa Diyos at ito'y mararating. Hintayin mo lang ang hangin, ang Espiritu ang mag-aangat sa atin. Lilipad na tulad ng mga agila, lumalakas ang sino bang nagtitiwala. Kahit may bagyo, hindi manangamba. Lilipad na tulad ng mga agila. Pagpapala sa marami, sasagadahin ka upang ikaw ay magamit. Gusto mo bang umangat at lumipad sa langit? Saan mo ang puso mo, ang imposible mangyayari. Hintayin mo lang ang hangin, ang Espiritu ang mag-aangat sa atin. Lilipad
possible with God. Amen? Praise the Lord. It's a wonderful song, it's a composition reminding us that with God, anything is possible with the Lord. Good morning, and always remembering the promises of our Lord. Let us remind ourselves of who God is and all the promises. Kaya sabi sa 2 Corinthians 1:20, let's be together and declare it and believe it in our life, for all of God's promises have been fulfilled in Christ with a resounding yes.
and through Christ our Amen, which means yes, ascends to God for His glory. Sa ating po mga babasahin, remind ourselves, the Lord, pangako mo to sa akin. Amen. That's why I'm receiving His good and great promises. I'm ready to declare the promises of God. Lift up our hands to God and say together, God will bless all the works of my hands. I will lend to many nations, but will borrow from none. The Lord will make me the head and not the tail, always at the top, never at the bottom. Amen. Praise God. No weapon formed against me will succeed. I will silence every voice raised up to accuse me. These benefits I will enjoy. My vindication comes from the Lord. I will flourish like palm trees and grow strong like the cedars of Lebanon. Even in old age, we will still produce fruit and we will remain vital and green. Amen. I will taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. Hallelujah. With long life, I will be satisfied, and surely goodness and mercy will follow me all the days of my life, and I will be in your presence forever and ever. Amen. Praise the Lord. Let's lift up and start this wonderful and holy gathering to our Lord through prayer. Let's lift up our hands to God. Heavenly Father, we thank you for bringing us into this place. Thank you for the whole week that you have given us. Yes, Lord, umuulan, maambon, pabugso-bugso, andyan ang bagyo, there's storm right now. But Lord, you are greater than the storm. You can calm the storm. You can calm the storm in us, Lord God. And Lord, calm the storm of worries, calm the storms of fears and all anxieties, calm the storms of doubts in our hearts, in our minds, and fill us with your holy presence. Fill us with your mighty, Lord, mighty hand, with your joy. And Lord, as we come to your house, we are lifting up our cares to you. We're giving you our cares, for you care for us. Thank you, Lord, for right now we are receiving your peace. Dahil, Lord, sabi mo, your peace will transcend all understanding, that will guard our hearts and minds in Christ Jesus. Lord, nagpunta kami dito, lalabas kaming binago mo, lalabas kaming pinagpala mo, because you are a great God, that everything is possible to you, Father. That's why, Lord, we declare again your goodness in our life. We will experience the great and mighty things you have prepared for your children. Lord, right now we declare your word, anything is possible. That's why healing is possible, miracles are possible, change is possible, transformation is possible.
yung sobrang bigat ng nararamdaman mo, yung sobrang hirap na dinaranas mo, mga oras na iniyak mo ng lahat sa Panginoon. Naalala mo ba kapatid kung paano kanya niyaka? Pinatahan, kinomfort. Alalahanin mo yun kapatid, na nararamdaman mo ng mga oras na yun. Diba, hindi naman niya tayo binigo. Pero sa kabila ng pag-ibig na naramdaman natin kay Kristo, bakit minsan nalalamig pa rin tayo? Bakit nakakalimot pa rin tayo? Bakit pag masaya tayo, nakakalimutan natin yung totoong nagbigay sa atin ng kagalakan, ang comfort? Huwag tayong magpatalo, kapatid. Panubalik tayo kay Kristo. Huwag natin limutin yung naramdaman natin na unang pag-ibig mula sa Kanya. Sabi nga sa Jeremiah 15 verse 19, kung manunumbalik ka, tatanggapin kita at muli kitang gagawing lingkod ko. Kapatid, balik na tayo at alalahanin natin ang unang pag-ibig.
lamig, pero salamat dahil ang pagpapatawad niya laging nandiyan. He's always ready to forgive us. Amen? And as we start this month of September, we will go back. And I believe that this is one of the most important things that we should do. We should go back and remember how God loves us. Amen? And yung pag-ibig na yung pinakita niya. He showed His love for us, not just by words, but by giving His own life for all of us. As we prepare our communion elements, before we partake of the bread and drink the cup, let us examine our lives, going back to the Lord and receiving again His forgiveness. Bago po tayo magsalo-salo sa tinapay at inumin ito bilang paglalala sa ating Panginoon, humingi muna tayo ng tawad. Let us confess our sins before the Lord, and He is ready, always merciful to forgive us. Let's close our eyes and bow our heads. Heavenly Father, we thank you. As we partake of the bread and the cup, we remember how you loved us. We remember how you gave your life for us. You died for us. You endured the pain, all the suffering, because you love us. And thank you, Lord, we are remembering your works, your finished works on the cross. At dahil, Lord, nagtagumpay ka, you are victorious. We will overcome every challenges in our life. We will start this month victorious. And Lord, we are here before you. We will ask your forgiveness. Join me this prayer from the bottom of your heart. Sabihin natin itong panalangin. Sabihin natin, Panginoon Jesus, patawarin niyo po sa akong mga kasalanan. Pinagsisisihan ko na po ang lahat. Panginoon, binubuksan mo ang aking puso. Pumasok ka sa aking buhay. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin yung Panginoon. As we distribute the cups and the bread, in 1 Corinthians 11, sabi dito, let's read the word of God. For I pass unto you what I received from the Lord Himself. On the night when He was betrayed, the Lord Jesus took some bread and gave thanks to God for it. And He said that He broke it into pieces and said, this is my body, which is given for you. He says, do this. Can you read that? Do this in remembrance of me. Kung tayo po ay may aalalahanin sa Diyos, kung ating iisipin ng Diyos, hindi ang mga rebulto, hindi ang mga picture para maalala natin siya. Because we people, we have memories, pictures, and in our cell phones. But you know, the Bible is clearly teaching all of us how we should remember the Lord. How? By partaking the bread. And we know that this bread is His body. At alam niyo ba yung mga nilagay sa katawan ng Panginoon? Can you remember the pain and the suffering that the Lord Jesus took because we are sinners? Alam niyo ba yung mga lakay sa kanyang likuran? 39 lashes. Yung sipat doon sa kanyang tagiliran. Yung koronang tinig. Yung pako sa kanyang kamay at paa. Lahat na yun para bayaran ang ating kasalanan. Look up here. We deserve that kind of punishment. But because of God's mercy, He was crushed. Siya yung tinurog. Siya yung pinahirapan. Kaya binabali natin ito. We break this bread, remembering how Jesus Christ was broken for us to receive the blessing of healing. Amen? Jesus Christ was rejected by the Father for us to be accepted through Him. Let's lift up the prayer. Heavenly Father, we thank you for the promises, all the suffering, all the pain. Lord, salamat po sa lahat ng paghihirap mo. Dapat kami yung nahihirapan, pero Lord, Ikaw na yung kumuha ng kaparusahan na para sa amin. Pinayaran mo na rin ang aming mga kasalanan. Kaya Panginoon, sa pagtanggap namin ng tinapay na ito, sa pagsasalo-salo namin, Lord,
In Jesus' name, amen. Forgiveness of sin. The Bible says that without blood there will be no forgiveness. In 1 Corinthians 11 verse 25, in the same way he took the cup of wine after supper and saying, "This cup is the new covenant between God and his people, an agreement confirmed with my blood." Again, let's read. "Do this in remembrance of me. As often as you drink, for every time you eat this bread and drink the cup, you are announcing the Lord's death until He comes again." Before we partake this blood, remember this. Remember this. In the Old Testament, they were offering animals to the altar of God. And the blood of animals will cover them for 1 year. Cover their sins. Pero ang dugo ng Panginoon, the blood of Jesus, is more than enough as a payment for all of our sins. Amen? Kaya sa pag-inom natin ito, Lord, pinatawad mo na ako. Inaalala ko, Lord, na kahit hukayin pa ng kaaway ang aking nakaraan, pinayaran mo na ng banal mong dugo. There will be no condemnation if we will put our faith in the blood of Jesus. Lift up the top, Lord, thank you for the blood of Jesus. Thank you for there will be no condemnation. We will not be judged according to our sins, for you have already forgiven us. Lord, we thank you and we receive the blood of Jesus in our life, forgiveness, and also, Lord, we receive your protection over our life, over our family, and over our children. We receive your forgiveness. In Jesus' name we pray. Because we are forgiven, because we are healed, we are happy and blessed people. Amen. Can you give the person beside you a wonderful smile? Reminding you are forgiven, you are healed. Amen. Ngindihan mo lang siya. Salamat sa Panginoon. And this is why we worship. We will sing the last song, and it's a song of thanksgiving. Sa mga pinatawag ng Diyos, can you give God praise today? Come on, church. If you know God has forgiven you, if you know God has been merciful, kung alam mo gano'ng karami mong kasalanan, pero pinatawad ka, come on! Woo! Lord, thank you!
makasama-sama at kasama natin ang mahal natin sa buhay. Amen? Ayan, thank you. Lalo sabi sa salita ng ating Panginoon in 1 John chapter 4, verse 4, greater is He that who is in me than he who is in the world. Kaya kung may malaki pang problema ngayon, may malaki kang babayaran, bakit ka nakasimangot ngayon? Tandaan mo, meron tayong malaking Diyos na kaya ibigay lahat ng mga kailangan natin at walang buwan ng kalungkutan. Kaya naman, ang ginagawa natin mga kapatid, let's go around and greet one another. Kumusta ka? Happy birthday, sis Pa! Kamusta ka, kapatid? Kamusta ka? Kamusta ka, kapatid? Kamusta ka? Ako'y mabuti naman. Ako'y mabuti naman. I'm alright. Yes, I'm okay. How are you, my friend? How are you, my friend? How are you, my friend? How are you? I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. I'm alright. Yes, I'm okay. I'm alright. Yes, I'm okay. Again, good morning, brothers and sisters. I'll be sitting in the presence of our Lord Jesus. Of course, again, I'm Sister Isabel, and let's welcome all the new blessing, all the first timers. You are welcome here at Jesus Calvary Church, and of course, at our online church. Ayan, kung ikaw ay naibitahan na itag, na mga kaibigan mo, kanya na new blessing. At kami pa tayo mga kasamang kids. Ayan, we have kids church at the back. Ayan, thank you, Lord. Ang dami nag-birthday ngayon. Glory to God. And of course, this is the first Sunday of the month of September! Grabe, months na! Alam niyo yun? Sumilit na ba sa Facebook niya si Jose Tanchan? Alam niyo, pag birth months kasi, ang dami-dami natin nilolook forward. Kaya na yung manapit, ang bilis-bilis ng araw, di po ba? Parang andyan na nilolook forward natin, o yung Christmas na, nilolook forward na ng mga empleyado natin dyan. Uy, bonus na! Ayan, ang dami natin nilolook forward. Pero ano nyo, higit sa lahat, mga kapatid, kailangan i-look forward natin. Yung mga pangako ng ating Panginoon, lalo na ngayong September, ano ba yung salita ni Lord na pangahawakan natin? Pangako niya na matutupad sa ating buhay. And this is the first Sunday, and we all know, meron tayong Declaration Sunday for this day. Last month kasi, we have the month of good news. Praise God! Dun sa mga good news na binigay ng ating Panginoon, sino di pa nakatanggap ng good news last month? Alam niyo kapatid, hindi lang yan for the month of August. Tuloy-tuloy yan sa lahat ng naniniwala at nananampalataya. Amen? Thank you, Lord. Pero wala mga kapatid yan. Bago i-share yung ating declaration. Sino dito, noong New Year, ayan, noong 2023 pumasok, meron siyang mga gustong baguhin, mga New Year's resolution. Meron na yun. Sino dito may mga gano'n na may New Year's resolution? Gusto niya baguhin sa kanya, promise gusto ka talagang mapapayat, gusto ka na ng ganito, papaguhin ko na ugali kong ganito. Pero ngayon, last quarter na, September na, may natitira pa tayo, binibigyan pa tayo ng pagkakataon ni Lord, meron pa tayong 4 months para balikan natin. Di ba? Meron pa ba sa atin na talagang inaalipin tayo? Di ba? Inaalipin tayo ng mga kaisipan, masamang kaisipan, inaalipin tayo ng mga kasalanan. Di ba? Ano pa ba yung mga umaalipin sa atin ngayon? Mga bisyo, mga adiksyon, na parang, Sister Bel, gusto ko na talagang magbago. Pero hindi ko kaya, hindi ko magawa. Gusto ko na talagang bumait. Pero every time na magpo-post tong tao to, gigigil ako. Mga ganun po. O parang ang daming nakarelate doon. Alam mo yun, parang gusto ko na talaga, pero hindi ko talaga kaya mawala. Hindi ko kaya makalaya. Bakit ganun? Alam niyo,
hindi kayo nag-iisa. At ang lahat sa atin dito, in some point of our life, talagang nai-enslave tayo. Talagang ang hirap-hirap makawala. Ano ba itong mga tinatago natin sa dibdib? Mga kasalanan, ano ba yung nagpapahirap sa atin, na umaalipin sa atin? Iyan ba yung galit na ang tagal-tagal nang hindi mawala? Yung sama ng loob? Yung kalungkutan? Inaalipin ba tayo ng bisyo? Inaalipin ba tayo ng adiksyon sa mga bagay dito sa mundo? Ano ba yung mga adiksyon na yan? Ako lalo na ang social media, di ba? Talagang hindi makakatulog hanggang hindi nakita kong ilan na yung nag-like sa kanyang post, di ba? Talagang pag-iisip, ano na kaya nag-like sa akin? Alam niyo, according sa study, no? Yung pagkakadik daw ng mga tao sa cellphone. Alam niyo ba, hanggang 34 times na tinitignan natin everyday yung cellphone natin, yung ibang siguro, kulang pa yan, sasabi ko naman, masyado naman. Ngayon, marami talaga tayong mga, talagang nahihirapan tayo mga kapatid. Pero thank you, Lord, dahil hindi yan ang gusto ng ating Panginoon. At meron pa tayong core ones, mga kapatid. Naalala ko tuloy, dun sa, kwento sa Bible, in the pool of Bethesda, di ba? Bethesda, ayan. Bethsaida ka sa Tagalog. So alam mo yun, for 38 years, kung malalaman natin sa John chapter 1 verse 1 to 16, kung mababasa natin yun, for 38 years, meron doon lumpo, na talagang hindi na siya makalakad. Hindi na siya, alam mo yun, nandun na lang siya, wala na siyang magawa. At alam niyo ba, dati palang pala, according to the Bible scholars, may mga scammer na. Yung pool of Bethesda kasi, hindi siya holy place. Ito lang yung pinaniniwalaan ng mga taong may sakit, nakapaligid sila dun sa pool, na ang tagal-tagal na nila, may mga bulang, may bibi, bingi, iba't ibang klase ng sakit, na every time, pag daw gumalaw yung pool, ibig sabihin daw, may anghel na pumunta doon, at kung sino yung unang tumalon doon sa pool, ay siya yung gagaling. At alam niyo, sabi sa mga Bible scholar, meron na mga nagpapanggap na talagang tumatalon doon at kunwari magaling, tapos mamaya maglalagay na sila ng mga donation box. Ito yung mga falsehood. Pero alam niyo, hindi man nag-pray yung 38 years na taong lumpo doon. Hindi niya man sinisik si Jesus. Pero alam niyo, yung awa ng ating Panginoon, nakikita niya lahat ng mga pangailangan natin. Amen? Kaya naniniwala ako, sabi ng ating Panginoon doon sa tao na yon, gusto mo bang gumaling? Sabi mga tanong mga kapatid mo, katabi mo, gusto mo bang gumaling? Sa kabila naman, gusto mo bang umayos? Gusto mo bang lumaya? Ito yung gusto ng ating Panginoon. Gusto niya na maging malaya tayo sa anumang pagkakabihan sa atin ng mga kasalanan. At ito yung salita ng ating Panginoon ngayong umaga. Matatagpuan natin in John chapter 8, verse 6. Sabi dito, who the Son sets free is free indeed. Again, lakasan natin. Mas malakas pa. Who the Son sets free is free indeed. Kaya ngayong buwan ng Setyembre, month of September, we declare in the name of Jesus, kung gusto mong maniwala, manampalataya, yung hirap na hirap ka na, from January pa lang, ang tagal na natin Kristiyano, Lord, gusto mo nang kumawala sa kasalanan na to, gusto mo nang paalis ang aking pag-alipin sa kahirapan, gusto mo nang lumaya sa sakit na to, gusto mo nang mawala sa sama ng loob, gusto mo nang mawala ang kalungkutan. I declare, in the name of Jesus, kung naniniwala ka, gusto mong gumaling, umayos, gusto mong lumaya, tanggapin mo, sumigaw ka ng amen. This is the month of freedom! Bibigyan ka ng kalayaan ng ating Panginoon sa kahirapan, kalayaan sa maling isipan, na nagpapabago upang hindi mo magalang kalooban ng Diyos. Bibigyan ka ng kalayaan ng ating Panginoon sa lahat ng uri ng sakit. Bibigyan ka ng kalayaan, kapatid. Malaya ka na sa mga utang mo ngayon. Kaya kung naniniwala ka, mga kapatid, isang malakas pa na sigaw, amen! The month of freedom! Amen! Hallelujah! Sa lahat ng mga tumanggap, glory to God. Kaya naman gusto nyo bang lumaya? In the area of finances, hirap na ako, Sister Billy. Dami kong utang. And praise God, yung mga naniwala at nanampalataya. Ngayon, malaya na sila sa kanilang mga utang. Glory to God! Kaya naman tawagin na natin si Brother Eugene para marinig natin ang salita ng ating Panginoon na magpapalaya sa atin in the area
Amen. Month of freedom. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Good morning sa ating afternoon na pala. Good afternoon sa ating mga team replacement. And salamat sa Panginoon. Are you ready to give? Let's go. Give na tayo. Pero yun, mga kapatid, let's take a look dun sa salita ng Panginoon. Before yung last week na pag-aralan natin yung puso ng tao, di ba? Yung puso ng tao parang pag tumibok yun, wala ka nang magagawa kung di sabi dito. Nakakakit natin. No? Kaya, pero the Bible is true. Kaya sinasabi rito na yung salita ng ating Panginoon, kailangan maintindihan natin ano ba ang katotohanan? Ano ba ang katotohanan para tayo ay makapagbigay? No? Kasi kung hindi tayo nagmamahal, hindi natin alam yung katotohanan na hindi tayo magbibigay. Tama ba? Kaya dito, sinasabi, the Bible is clear na sinasabi dito sa Genesis. Let us read. Genesis chapter 27, verse 30. And sabi dito, mga kapatid, 1/10, ibig sabihin ito, 1/10 of the proceeds of the land. Ibig sabihin dito, whether it is the grading of the fields or the fruit of the trees, sinasabi ron mga kapatid, it belongs to God. Amen? It belongs to God. And sabi pa ron, let us set apart those things because those parts, we should put them to Him in holy thing. Napaka-holy ng 10% na tinatawag. Kaya dito mga kapatid, so sinasabi doon, it belongs. Ano ba yung sabihin ng belongs? Belongs mean be owned by. So, may nagmamayari. So, tignan niyo yung katabi niyo. Tignan niyo yung katabi niyo. May nagmamayari dyan. May nagmamayari dyan. Tignan niyo yung inuupan niyo. Tignan niyo yung mga properties niyo. Tignan niyo yung mga meron kayo sasakyan. It belongs to someone. All these things, all the things that you see in this world, it belongs to the Lord. Sabi nila, it belongs to the Lord, and it must be set apart to Him as a holy. Kaya, mga kapatid, ibig sabihin doon, kahit ganan mo yan, sa Panginoon yan, lahat ng bagay. Kaya sabi nito, kailangan daw na bigyan natin yung ating puso. Katulad kung meron kang isang kumpanya or nagtatrabaho ka sa isang kumpanya, mga kapatid, it belongs to God. Kaya, ang tanong, sabi ng Bible yung 90%, o anak, 90%, sa'yo yan. Yung 10%, sa akin. Kaya, ang tanong, maliit o malaki yung para sa atin? May nagsasabi maliit. Blessed ka ba o hindi? Parang nagsasabi na hindi Pero kapatid, we are blessed because that percentage, napakalaki nun. Pero ibigay sa atin ng Panginoon yung part na yun. Kaya maliit man o malaki, sinasabi ng ating Panginoon ito yung para sa Kanya, itong 10%. Kaya all of us need to be obliged. Meron tayong mga obligasyon sa ating Panginoon. Kaya, come on everybody, let's stand and let us pray for our tithes and our offering. Thank you, Lord Jesus. Thank you, God. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Panginoon, salamat po. We lift up to you these tithes and our fund in operation, Panginoon. Panginoon, palaguin mo po ito so that many people will reach out and will be saved by this ministry, by this work of yours, Lord God. Salamat po, Panginoon. Ipagpalain mo rin po, Panginoon, ang mga nagbibigay na ito. At sa mga hindi nakapagbigay, Panginoon,
The next time, you will bless them, Lord Jesus, and tutulungan mo sila, Panginoon, na magkaroon ng responsibility, Lord, sa pagbibigay ng 10%. Salamat po, Panginoon. Bless mo po lahat ng mga nagbibigay na ito. Pagpalain mo ang kanilang mga kamay sa kanilang ginagawa sa araw-araw, kanilang pag-business, kanilang pagtatrabaho, Lord. And make us fruitful in the name of Jesus. All these things we pray in the name of Jesus. Amen.